maraming akusasyon na mga napakabigat dito at napakatindi at marami ding natamaan at marami ring Okay. Ayan. Magandang gabi, mga ka-people. Dito naman tayo sa ating programa, Abante Pinoy. Welcome po tayong lahat dito ngayong gabi. Dito sa ating YouTube channel, Mr. Buhol. Ngayong gabi, isa namang napakagandang video na ating bigyang komento o reaksyon tungkol ito sa drug war ng dating administrasyon na ito ay i-declare ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, siyempre, bago pa, kung hindi pa tayo mag-umpisa sa ating reaksyon, batiin muna natin ang ating mga kaibigan na mga banateros. Banat by Coach Ole. Boss Dada, Master Julia. At lahat ng mga nanonood dito sa ating programa ngayon, saan man kayong sulok ng mundo, binabati ko po kayo. Siyempre inyong lingkod, Mr. Buhol. Okay, ngayon ito yung napakagandang tanong o napakagandang sagot din kay Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ito ay tinatanong ni Mr. Congressman Richard Gomez sa distrito ng Ormoc. Kaya palakpakan natin ang ating lahat ng mga bisita ngayon at ang lahat ng mga panauhin sa ating investigasyon dyan sa Kongreso. Ayan, umpisahan natin mga ka-people. Dito ngayon, itong si Richard Gomez o Congressman Richard Gomez. Sandali, tingnan natin. Nandito na ba? Okay, ayan. Ito kasing si Congressman Richard Gomez. Dapat ito ay tularan ng ating mga kongresista o mambabatas na yung kanyang estilo sa pagtanong. Parang kung ito ay ating titingnan ay napaka-professional po. Tingnan itong mga tanong ni Richard Gomez. Hindi kagaya niyan sa iba na kung magtanong sa kanilang witness o sa kanilang bisita ay gusto nila kung sino yung titirahin nila na ilaglag nila o idiin nila, dapat yun din ang isagot sa kanilang witness. Kaya iba itong estilo ni Richard Gomez. Ito ay napakabilib mga ka-people kung mapakinggan nyo mamaya. Dapat pakinggan talaga natin ang estilo sa pagtanong at kaya magalang nitong sumagot si Jovi Espinido. Kilala natin itong si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na isa itong napakatindi ito sa Visayas na banda. Itong kahit saan itong destino na hipi ng pulis ay maraming krimen na nalutas at maraming mga illegal na naipahinto dahil sa kanyang sincero sa kanyang tungkulin bilang alagad ng batas. Palakpakan natin.
Sa affidavit kasi na kanyang isinumiti dito sa Kongreso, kung ito ay hinahawakan ni Congressman Gomes ngayon, ito ay tinatanong itong si Espinido kasi maraming akusasyon na mga napakabigat dito at napakatindi at marami ding natamaan at marami ring ang tawag niya, marami ding nasaya at marami ding nalungkot sa mga nakalagay dito sa affidavit ng iyon, mga ka-people. Ayan, ipasok natin itong si Richard Gomez kasi winelcome ito ni Barbers. Our Vice Chair for of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovis Penido. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Penido. Good afternoon, sir. Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa niyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug groups operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me, okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Ayan. Nag-operate. Sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, Your Honor. Now, I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang pulis, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation Yes. recommending the penalty of that said
police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National, then the Chief PNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka si PNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Colonel Espinido will be Of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National, then the Chief PNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka si PNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Ayan na, binalik-balik natin yung sagot ni Espinido. Police Colonel Jovi Espinido, kasi sa affidavit na kanyang sinumpaan ay ito ay nilagyan niya na ang dalawang grupo lang o dalawang tao lang ang pwedeng magdesisyon kung ito ay kanilang i-release o kanilang i-acquit sa kaso, yung isang drug personalidad o kahit anumang kaso, mga ka-people. Kaya dito maliwanag masyado, pati yung mga katanungan ni kagalang-galang na congressman dyan sa Ormoc, Richard Gomez, at itong ating bisita rin na si Police Colonel Espinido. Kasi napakagandang estilo itong si Richard Gomez kung magtanong. Kaya kayo dyan, mga dyan sa kamara, dapat tularan yung mga ganitong klaseng estilong pagtanong, hindi parang nanggugulat kayo ng mga tao or dinidiktahan ninyo yung kanyang yung mga witnesses na kanya inyong i-question dyan sa Senado. Parang gusto nyo dapat yung sa Kongreso pala, sorry. Gustong-gusto ng ibang congressman na magtanong na yung nasa isip na nasagot, yun ang isagot doon sa kanilang tinatanungan na personalidad. Kaya ito ang gayahin sana natin kay Richard Gomez. So, napakagaling, di ba, mga ka-people? Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon ko, because in Matthew chapter 6 verse 33, it says that
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will. Mag-missionary lang. Colonel Spinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Kasi, Very obvious. paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang magsulba sa lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police, because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police. Isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors, in Leyte. Thank you. Ayan, sana bigyang aral itong mga kapulisan natin at isa rin itong mga nagtatanong dyan sa Kongreso na marami silang mga katanungan na hindi nila alam kung ano ba ang meaning ng kailangan tinatanong. Kasi ang kanila ay haka-haka lang o narinig lang sa iba. Ayan ang mga sinasabi ni Espinido. Kaya nga sumagot yang malinaw at maliwanag kasi ang nagtanong naman ay napakaresinting tanong din at palakpakan natin itong si Congressman Richard Gomez from Ormoc District. Sana mayroon pa itong kasunod na mga video na interview or katanungan itong si Espinido bago siya magretiro sa kanyang pagkapulis. Yun ay mag full-time na ito sa kanyang pag-missionary. Pagkatapos, isa itong evangelist kating si Joby. Ito yung matinding kumitil ng buhay ng mga kriminal. Matinding serbisyo publiko ito sa mula noon hanggang sa kasalukuyan. Pero matindi nitong kumapit sa Panginoon. Kung nakita niyo ang kanyang mga interview sa kahit saang lugar, nandyan talaga yung versikulo niya at saka yung Panginoon ay kanyang binabanggit, mga kapipul. Ayan, palakpakan natin. So maraming salamat mga kapipul. Hanggang sa bukas na naman, mayroon naman tayong ibang video na ating bigyang reaksyon. Kaya huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, paki-follow din sa ating Facebook at siyempre paki-click na rin ang ating notification bell dito sa ating YouTube para updated tayo sa lahat ng mga video na ating upload araw-araw. Paki-share this video. Maraming salamat mga kapipol.